Mr. Manalo. Eh sabi ko, kung si Mr. Manalo kaharap, okay ako live. Ayoko ng tape, gusto ko live. Ayun. Eh, hindi naman yata pwede. Ayaw naman yata nila. Wala na akong magagawa. Ngayon, ganito. Yung isa, sinasabi naman ngayon na doon ba raw sa... Ibig ba sabihin? Ito mga kaibigan, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay debate po ito ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo o dalawang miyembro ng Iglesia ni Cristo at isang miyembro ng MCGI na kung saan ay nagdebate po sila tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maganda po ito mga kaibigan. Itong video ito ay reaction video ni kapatid na Eli sa nagdebating Iglesia ni Cristo at member ng MCGI. Maganda po ito. Kaya atin pong panoorin. Jason Matematico, bigyan natin ng oras para makita natin ang katotohanan nang hindi po tayo malinlang ng mga leader natin na nagpapakunwaring totoo. Ito po. Maganda pong mapanood nga natin ito. Maganda ipakita natin ang tema na pinagpirmahanan nila, kapatid na Dani, no? Tungkol ito sa patunayan kung ano ba talagang kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang kanilang tema. Patutunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Nasa affirmative si kapatid na King Cortez. At nasa negative side naman itong si Ginoong Angel Amida, ministro ng Iglesia ni Manalo. Ministro pala. Tapos patutunayan ko si Kristo ay tao ayon sa Biblia. Nasa affirmative naman si Angel Amida, yung ministro ni Manalo, at nasa negative side naman si kapatid na King Cortez. Ayan po, may petsa, October 10, 2003, sa May Pangdan, Borongan, Eastern Samarian. Ang mga witnesses nila, ang kumuha ng video, si Ginoong Mario Bertos, si Eli Davila, at ang barangay captain, si Ginoong Leonardo Discar. Yan po ang tema. At dun sa kanilang usapan, ang una kasing tumindig, itong si kapatid na King Cortez, nasa affirmative siya, no? Patutunayan niya si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos. At pagkatapos ng kanyang unang tindig, natural siya ang i-cross-examine nitong ministro ng Iglesia ni Manalo. 10 minutes yun. Yan, oo. Ipapakita na natin, pagka pinlay namin, pansinin nyo na lang, para malaman po ninyo kung sino-sino yung mga yan. Yung Iglesia ni Manalo ministers, yung naka-blue na barong, yun yung kaluding noble. Ministro ito. Dalawang ministro ang nagpunta Nagtulong ito. At yung naka-brown na barong naman, si Ginoong Angel Amida. Yan. May kasama silang isang diakono, si Renato Katuday. At yung barangay captain, timer dyan, si Ginoong Leo Discar. Si Brad King naman, may kasama siya, si kapatid na Eli Davila. Si kapatid na King Cortez, yun po yung ating manggagawa na nakadestino dyan. Panoorin natin yung kanilang cross-examination kung paano nila tinanong nitong mga ministro ni Manalo si kapatid na King Cortez. Cross-examination. Scamming mo na. Para hindi ka magulo. Scamming mo na ang tututo. Hindi ko ka-scamming. Oo, kaya po. Ang sabi nyo, Diyos sapagkat nanggaling sa Diyos na wala nang pinagit. Siya Diyos sapagkat nanggaling sa Diyos, galing sa langit. Ibig sabihin ay galing sa Diyos. Pagka ba galing sa langit, Diyos. Sabi sa talata, pinapakita ko doon kasi hindi naman si Kristo hindi lang naman may mga anghel pa doon Meron pa apat na matatanda, meron pa apat na nilalang na buhay. Kaya pinapakita ko doon kung saan ang galing si Kristo. Sa Ama siya galing, sabi gano'n, sa Diyos siya galing. So, yung pagiging galing niya sa Diyos, hindi nagpapatunay na siya ay Diyos. Factor yun. Isa sa factor yun. Saan ang talata? Yung pinangarap yan, mababasa. Sa mga
magtatanong, eh, si Kamil. Eh, alam kayo magulo eh. Paano sila kung sino tatanungin? Makikinig Hindi alam ang itanong eh. Doon sa nakalagay sa Filipos, doon sa istoryon na bagamat siya'y Diyos, ay hindi niya pinalangnan ang maging kapantay ng Diyos. Lalabas, iilan ang Diyos. Magkasabilang mo ng tao, dalawa. So, dalawa ang Diyos doon. Ayun. Kasi, dalawang entity yun eh. Diba? Dalawang entity, paano? Hindi mo po pwedeng salitang pantay pag ikaw lang mag-isa. Yun. Kaya kasabi ng Diyos, nakikipantay ka sa Diyos. Kumbaga, pinapasinungalingan nila si Kristo, kumbaga, mali yung sinasabi. Bakit? Sinabi ng Panginoon sa Kristo kasi ako ang takabay isa eh. Ngayon, nagkaroon sila ng conclusion, nakikipantay ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung paano yung kalagayan ng Diyos ay Diyos, yung kalagayan ng Kristo, Diyos din. So, kung pareho sila Diyos, lalabas kung sa talatang yun, dalawang Diyos, saan mo mababasa na dalawa ang Diyos? Saan ba? Letra por letra Saan rin ang mababasa? Letra por letra rin ang nyo? Letra por letra? Na dalawa. Ganun ba kayo mag-aaral? Letra por letra? Hindi, isagutin mo lang. May mababasa ka bang talata na dalawa ang Diyos? Marami, babasahin ko. Dalawa? Marami na. Hindi lang dalawa, marami. Hindi, ang sinahan ko dalawa dahil sa Hindi, ganito nga eh. Marami nga eh. Para maintindihan mo, no? Kasama na yung dalawa mo. Marami nga eh. Tunay ba lahat ng Diyos yun? Sinabi ng Diyos eh. Basahin mo. Kung mabasa ko sa Biblia, babasahin ko, ito. Tapos ka na nagbasa eh. Hindi. Papatunayan ko lang. Hindi ko lang sa'yo kung hindi sagutin mo lang. Ito nga sagot ko. Sasabasan ko lang. Huwag mo na Ito pa, dalawa na naman guys. Ano na? Ano ka naman? Babasahin naman to. Sagutin mo na lang sagutin. Huwag mo lang basahin. Sabi ko, ang sagot ko ganito. Sinabi ng Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Gis 34 hanggang 35 ng Juan. Ang tanong ko, tunay ba lahat yun? Diyos ang nagsabi, tunay yun. Ang Diyos ba nagsabi na kayong lahat mga Diyos? Oo. Ang tunay ng Diyos. Diyos nga, pag sinabi ng Diyos, hindi fake yun. Pag sinabi, di ba? Pag sinabi mo, ibig sabihin na bibiro ang Diyos, sinabi niya, kayo yung mga Diyos, nagbibiro lang ako, hindi kayo tunay. Hindi ganun yun. Sinabi niya, kayo yung mga Diyos. Kaya nga ang premise ko, siya ang nakakaalam ng salitang Diyos. So, tunay lahat yun. Nakalagay, Diyos yun. Ngayon, ang sinasabi doon sa Juan 1:1 na sa simula ay salita, ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yun ang sinasabi doon na ang salita ay Diyos. Diyos sa kalagayan at tunay na Diyos. Nakalagay, ang verbo ay Diyos. Tunay na Diyos yun. Eh, ano naman peke ito? Sa kalagayan, Diyos. Eh, no, Diyos nga, Diyos. At ang verbo ay Diyos. Oh. Meron pa bang mayroon ano yun? Sinabi ng Diyos eh. Ano ba yung next? 5 minutes na lang sila ka. 5 minutes, pwede akong magpatuloy. Eh, ba na kayo sinugasan natin? Hindi ba na 5 minutes? Sa isa lang, para Isa lang naman eh. pa-torture na yan eh. Basta ba anak ng Diyos ay Diyos ang inyong pagpapakilala. Basahin ko, sabi dito sa Biblia. Sabi nga, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. 82 sa is ng awit. Sino may sabi? Ang Diyos po may sabi, yung anak niyang kataas-taasan. Yung mga anak niyang kataas-taasan, tinatawag din yung Diyos. So basta anak ng Diyos, Diyos. Yun, ang ayon sa Tunay. pasundo. Ayon sa pasundo. Tunay ng Diyos. Kung mapatunayan ko, paniniwala niyo yun. Ayon sa pasundo. Di huwag ka naman magpasara. Hindi, tinatanong mo naman kita. Patunayan ko. Basta ba anak ng Diyos, tunay na Diyos, Anak ko ng Diyos, sabi ganun sa Biblia. tunay na Diyos. Sabi ganun, kayo yung mga anak ng kataas-taasan. Pagka anak ng kataas-taasan, tinawag niya, kayo yung mga Diyos. Yun ang tanong ko, sagutin mo lang, tunay na Diyos lahat yun. Diyos yun. Diyos ang may sabi eh. Pero tunay. Totoo yun. Diba? Hindi naman siya nagsasakpan ng peke eh. Ang salita Diba? tunay, yung Oo, totoo yun. Totoo yun. Totoo ang Diyos yun. Hindi naman peke yun eh. Yung Patunayan mo mamaya, peking Diyos yun. sinasabi mo na basta sinabing totoo, tunay yun, ha?
Sabi ng Diyos pagka sinabi ng Diyos, walang suwain o liko. Pag sinabi niya, Satanas, pag sinabi niya, Satanas talaga yun. Pag sinabi niya, mangangaral ng Diyos, mangangaral talaga ng Diyos yun. Pag sinabi niya, angel ng Diyos talaga yun. Buli na ako. Hindi na po kayo. Sige, may pagkatuloy yung tanong niya. Ilang minutos pa? Meron pa, may mga 3 minutes pa. 2 minutes. Sige, sige. Pinatutunayan mo na si Kristo ang tunay na Diyos, ginamit mo ang Ay tunay na Diyos, hindi ang tunay ay tunay na ay tunay na Diyos, ginamit mo ang Juan 14:28. Dito ba sa Juan 14:28 sinasabi na si Kristo tunay na Diyos? Napakita ko dyan kung saan siya nanggaling. Ang tanong ko, Tinatrace muna natin kung saan siya nanggaling. Yun ang kakabinasa yan. Ngayon, natrace natin sa Ama. Pinanong natin sa Ama, sabi niya, tungkol sa anak, sinasabi niya, ang iyong luklukan ay o Diyos, sabi ang niya. tinatanong ko, ang sagutin mo, dito ba sa Juan 14:28 nakasulat na si Kristo tunay na Diyos o hindi? Hindi ko sinabi, Nakasulat ba o hindi? hindi ko sinabi na dyan ko babasahin yun. Hindi, ito Ginamit ko yung talata na yan, para matrace kung saan galing si Kristo. Kung gano'n, Yun ang hindi pagpapatuloy ko dyan. mapatunayan na si Kristo Diyos sa ano? Teka muna. Boss. Boss muna. Napakalalapastangan sa Biblia nitong mga ministrong ito, Brother Joseph. Unang-una, ginamit mo ang 14:28. Makabasa mo ba ron na si Kristo ay tunay na Diyos? Pinapatunayan diyan siguro ni kapatid na King ito'y worker lang ito Pinilit lang makipagdiskusyon itong ministro doon saan ba nangyari itong diskusyon na ito, Brother Joseph? Sa Borongan Eastern Samar po. Oo, kinorner lang ito Kaya nga medyo nininervous ito yung worker natin doon kagaya nung isa kanina, sabi, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Yan ang sabi ng talata. Nakalagay ba dyan katunay? Bakit wala lagyan ng tunay? Nakasulat, aking sinabi, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi ron Kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Lagay mo nga sa screen yan, Brother Joseph. Yung nagtatanong na ministro ni Manalo, nababasa mo ba dyan tunay? Ba't mo dadagdagan ng tunay nakalagay? Kayo'y mga Diyos. Para ba sa kanya, hindi siya kontento doon sa salita ng Diyos Nakalagay na nga, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Pipilitin niya, hahatakin. Mababasa ba tunay? Wala naman ako sinabing mababasa tunay. Ang mababasa, kayo'y mga Diyos to prove na maraming Diyos. Kayo'y mga Diyos. Gusto yata akong gawin, i-translate yung Biblia sa kagustuhan nila, kayo'y mga tunay na Diyos. Walang takot sa Diyos itong mga ito Sinabi na nga, kayo'y mga Diyos Ayaw mo pang tanggapin. Ito naman ngayong iimbo na, doon ba sa 14:28, meron ba kang mababasa ro, si Kristo ay tunay na Diyos. Pinakikita lang, sabi ni kapatid na King, pinakikita ko lang kung saan nang galing si Kristo at kung saan siya papunta. Kasi alam mo, Brother Joseph, pasensya na po yung ating mga kaibigan na nanonood. Ako'y nahuli ng 1 oras, Brother Joseph Kasi meron akong interview meron kasing proposal yung isang network na pagharapin kami ni Mr. Manalo. Sabi ko, kung si Mr. Manalo kaharap, okay ako, live. Ayoko ng tape, gusto ko live. Ayun. Hindi naman yata pwede, ayaw naman yata nila, wala na akong magagawa. Ngayon, ganito. Yung isa, sinasabi naman ngayon na doon ba raw sa... Ibig ba sabihin, bawat basahin mo sitas, kailangan basahin mo si Kristo'y Diyos at tunay na Diyos. Lansi yun lansi. Nilalansi yung ating... Buti naman, di nalalansi si kapatid na King. Natira rito sa akin yan diba? Tuloy natin ngayon yung interpellation na yan, Brother Joseph. Ayan. Bakit kaya mga kaibigan, yung mga INC, napakahirap sa kanila tanggapin na si Kristo ay Diyos. Kasi tama naman sinabi naman sa Biblia na kayo'y mga Diyos.
ang dinatnan ng salita, sabi doon sa sinabi ni kapatid na King, na doon sa John chapter 10 verse 34, kayo yung mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita, ang tawag ng Diyos doon ay Diyos. Bakit? Kasi yung salita na nasa kanila, yun ay Diyos. John 1:1, ang verbo ay Diyos. Hindi naman nila mapapasinungalingan yan Pero bakit ang hirap o napakahirap para sa kanila natanggapin na si Kristo ay Diyos? Dahil ba may sahod sila o ano, mga kaibigan? Hindi naman ito mahirap tanggapin na si Kristo ay Diyos. Anak siya ng Diyos, galing sa itaas. Ano tawag mo sa kanya? Tao? Bakit may tao ba sa langit, mga kaibigan? Na nanggaling sa langit? Yan ay di ko talaga malubos maisip ang mga iglesia ni Kristo O ngayon, diyan sa punto na yan, hinahamon ni kapatid na Eli, hindi yung mga ministro kundi yung mismong puno. Pero nangyari ba? Kasi mga kaibigan talagang ayaw, no? Tuloy natin. Nanggaling si Kristo sa Diyos, tagaitaas siya. Ngayon, nagpe-praise pa lang mo para makita natin kung sino yung credible, natanungin natin kung sino si Kristo, kung anong kalagayan. Nakita natin ang direksyon sa taas, sa langit, sa Ama. Sinabi ng Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakita. Sa Juan 14 ay tinatanong ko mababasa ba hindi sa Juan o dyan sa Juan 14:28 na si Kristo na galing sa Diyos, tunay na Diyos, mababasa o hindi? Hindi, ganun sa sagutin mo. Ang sinabi ko yan, huwag mo dadagdagan yung sinabi ko. Ang sinabi ko ng kanina, ang sinabi ko ng kanina, simple-simple. Tinitrace pa lang dyan kung saan galing si Kristo. Kung ganun, hindi mababasa nila. Hindi naman sinabi kagad. Ito ba? Wala naman nakulatang sinabi kagad. Sunod na tanong. Ito. Dito sa Juan 8:47 sinasabi na si Kristo ay galing sa Diyos. Yung Diyos na pinanggalingan ni Kristo, tunay na Diyos, hindi tunay. Hindi ba? Mga 10 minutes pa. Sige. Ano yung tatanong? Ito sa Juan 8:47 sinasabi na galing sa Diyos, ginamit kong batayan para patutuhanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Yun din, nakasulat pa rin na si Kristo tunay na Diyos. So ayan mga kaibigan, tapos na po yung cross-examination kay King Cortez, na kung saan siya kasi yung naunang tumindig, kaya siya yung ikrinocross. Panig ako doon sa kanyang isinagot at sa kanyang mga sinabi na si Kristo ay tunay na Diyos kasi galing siya sa Diyos. Nagtulong-tulungan itong tatlo, no? Ministro at saka itong kasama niya. Pinagtulungan itong si King Cortez. Pero tama naman yung mga sinabi ni King Cortez. So panoorin natin paano naman nila i-cross ni King Cortez ang mga iglesia ni Kristo. Ito, pakinggan mo ito, Jason Matematico, mga iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo kung paano sumagot ang mga ministro po ninyo o yung mga kasamahan po ninyo. Tanong ko ganito. Sabi mo, binasa mo yung 17 mo daw, members. Yung isa lang ang Diyos, ibig sabihin wala nang iba. Wala na. Ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos. Sige. Sabi mo sa una 8, yung luklukan, Diyos din Ilan na ang Diyos? Doon sa iyong pagpapatunay. Hindi. Yung sinabi mo, na talata, na ang Diyos ay luklukan. Sabi mo, ngayon, ang tanong ko, ganito, ang tanong ko, yung bang luklukan, Diyos? Ang luklukan, Diyos. Ilan na ang Diyos? Ang iyong luklukan, yung nakaluklok na ating Panginoon sa Kristo, hindi. Hindi. Ang tinatanong ko, sabi mo, isa lang ang Diyos. Isa lang. Ngayon, yung luklukan ba, Diyos ba yun? Ang iyong luklukan, God is thy throne. Diyos yun. Ilan ang Diyos? Yung luklukan na Isa lang. Ay, hindi. Sabi mo, yung luklukan, Diyos din Hindi naman. Diba? Sabi mo, yung luklukan, Diyos din. Hindi Sabi naman mo, Diyos isang lang. Diyos. Tingnan mo. Ang sinasabi sa mo Hindi ba yun ang tinatanong ko? Tinatanong ko pa lang. Hindi, ang tinatanong ko pa lang,
ang tinatanong mo pa ng kakit, yung luklukan sabi mo, Diyos. Hindi, wala akong sinabi. Hindi, sabi mo, binasa mo, God is thy throne. Oh, sige, sige. Ang ibig sabihin Ang mo, luklukan ay Diyos. O, ilan ang ngalan ng Diyos? Okay, okay. Ilan ang Diyos? Isa lang. Dalawa na, yung luklukan Diyos din, tsaka yung Diyos. Sinabi nga yung nakalukluk, doon sa luklukan. Tama po yun. Tama yung analysis ni kapatid na King, mga kaibigan. Tignan mo yung kanilang paniniwala na yung luklukan daw ay Diyos, tapos ipinipilit nila iisa lang ang Diyos. Kung luklukan ay Diyos, tapos yung Ama ay Diyos, di dalawa na. Tama yung tama yung ni kapatid na King hindi po yun napansin ng mga Iglesia ni Cristo, Jason Matematico. Ulitin ko lang, no? Sabi ninyo, mga Iglesia ni Cristo, yung luklukan ay Diyos. Kasi palabasin po ninyo, ayaw nyo magiging Diyos si Cristo. Kaya yung luklukan ang Diyos. Yung luklukan ay Diyos, pati yung Ama ay Diyos. Di dalawa na. Kayo pala yung dalawa ang Diyos niya Ayun po, sige. Sabi ko kanina, sa kanila. Pero yung inupuan ni Kristo, Diyos din yun. Tapos yung pamamahalang iniatang kay Kristo, Diyos din yun. O ilan ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Di tatlo. Nako, paano nyo ngayon lulusutan na? Ganun pa man, tuloy natin yung analysis of a question, cross-examination. mula nang una, hindi siya yung walang hanggan. Yung pinagmulan niya, sabi mo kanina, Ang pinagmulan niya ang walang hanggan. hindi siya. Hindi siya. Kung mabasa mo sa Biblia, siya, walang hanggan. Tatanggapin mo, mali ka. Basahin mo muna. Mamaya. Kung mabasa ko na, hindi ko pa naman babasahin ngayon Kung mabasa ko na si Kristo, walang hanggan din. Ang pinagmulan ni Kristo, Hindi ko pinagmulan ng tanong mo. Ang sabi ko, si Kristo mismo, walang hanggan din siya. Walang hanggan din siya. Yun. Sige, mamaya babasahin kayo, pakikita ko sa inyo. Ngayon, sabi mo, tatanungin kita sino yung ang nakakaalam ng salitang Diyos? Ba yung Diyos mismo? Tama ba yun? Hindi. Siya nakakaalam nun. Siya yung nakakaalam ng salitang nun. Pero mo yung... Oo nga. Tinatanong ko, yung salitang Diyos, yung nakakaalam ng buong kahulugan ng salitang Diyos, di ba yung mismong Diyos? Hindi lang siya. Hindi nga. Tinurong na rin natin kasama siya. Oo, yun, kasama siya. Tinurong natin pag nasusok. Sige, kasama siya. So, nakakaalam din siya. Yung sinabi ng Diyos, na kayo'y mga Diyos, o 82 sa is, peki ba yung Diyos na doon? Hindi ba totoong Diyos yun? Hindi totoong Diyos. Hindi totoo. Saan mo mababasa sa Biblia na hindi totoong Diyos yung sinabi ng Diyos na aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Lalabas ng bibiro ang Diyos. Nagsasalita siya ng hindi totoo. Anong katunayan? Ayun. Ano? Sabi mo, babasahin mo. Sagutin ko na. Sige, sige. Ano ang katunayan hindi nga tunay na Diyos? Dahil doon sa salitang, kayo'y mga Diyos. Plural. Samantala, ang tunay na Diyos na pinakikilala sa Biblia, iisa. Okay na yun. Sino may sabing aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Sino may sabi nun? Ang may sabi noon, yung kasulatan. Sabi ni Ang Diyos Kristo, may sabi nun, paraw ka naman ito. Ang Diyos may Hoy! Hoy! ang sinabi sa inyong kayo'y mga kasulatan. Diyos. Ganito, hindi. Tingnan mo na, ang sagot ko, hayaan mo. Sige. Ayon sa inyong kasulatan, kayo'y mga Diyos. Sige, ayos sa kasulatan. Kasulatan nila. Sino sa kasulatan na nagsasalita? Sino sa kasulatan na nagsasalita? Di ba yung Diyos naman nagsasalita dyan? Sagot! Huli ka na! Huli ka na dyan! Sagutin mo! Sabihin natin na, Okay na. sabihin natin na Ama. Okay na po. Pero hindi sinabi Okay na po. yung mga tunay. Ganito. Sige, ibig sabihin, peking version. Hindi tunay. Peking nga. Kaya nga hindi tunay. Diba pag tunay, pag hindi tunay, peke. Ganun yun, pag totoo, hindi totoo. Hindi tunay. Hindi totoo yun. Hindi tunay. Hindi totoo. Hindi tunay. Hindi tunay. Hindi Okay, ako na, alam mo na, alam mo na ako saan ako pupunta Ibig sabihin, ang Diyos nagsasalita ng hindi tunay. tunay ang salita ng Diyos. Hindi. Tunay ang salita ng Diyos. Pero yung sinabi na kayo yung mga Diyos, yun ay hindi tunay na Diyos. Talaga! Ang sarap! Ang sarap talaga, Brother Josel! Napakalaking gago ng ministro ng utak. Grabe. Napakalaking gago. Naku naman, matindi naman kayo. Ano ba kahulugan, Brother Josel, sa diksionaryong Pilipino ng salitang gago? Pakita natin. Ay, nako. Lagay na.
Ewan ko, Jason Matematico, kung nakakaunawa itong kausap ni King Cortez na Iglesia ni Cristo. Kahit ikaw man na nanonood, Jason Matematico, sigurado kung hindi mo dadayain ang iyong sarili, mauunawaan mo mauunawaan mo talaga na yung sinasabi po ni King Cortez, totoo po yun. Totoo yun. Kayo'y mga Diyos. Ano ibig sabihin? Peke yon, mga kaibigan. Marami po kasing itinuturo sa Biblia na Diyos, pero iisa lang ang makapangyarihang Diyos. Yung salita kasi na iisang makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin nun, may mga Diyos, pero hindi nila katulad yung iisang makapangyarihan sa lahat. Ganun po dapat ang pag-unawa, mga kaibigan. Kaya tinawag na iisang makapangyarihan sa lahat dahil mayroong katulad niya pero hindi kagaya niyang makapangyarihan. Kasi sa Biblia, yung dinatnan ng salita, yung dinapuan, tumanggap ng kanyang salita, hindi natin sa Biblia, ang tawag ng Biblia doon, ang tawag ng Diyos, mga Diyos. Yung dinatnan, yung tumanggap. Yun pa kayang mismong salita ng Diyos, na hindi po Diyos, mga kababayan. Sabi niya, hindi tunay na Diyos to. Ibig mong sabihin, nagsasalita ang Diyos na hindi na tunay. May makabasa ka ba sa Biblia, may sinabi ang Diyos hindi tunay? Tunay yung sinalita. Kaya ang tanong ko, ganito. Ang tanong ko, meron ka ba mabasa sa Biblia na sinabi ng Diyos na hindi tunay? Ang salita ng Diyos, tunay. Tunay. Nung sinabi niya, aking sinabi, kayo yung mga Diyos, tunay ba yun? Hindi. Ang tunay na sinasabi ng Diyos, na kayo Hindi, nung sinabi niya, yung sinabi niya, ang Diyos na yun, susunod ko tanong, ito pa. Ayan, yung sinasabi daw na kayo yung mga Diyos, tunay daw na sinabi ng Diyos yun. Nakukuha ko naman yung point ng Iglesia ni Cristo dito pero yung sinabi niya na kayo yung mga Diyos, yung mga pinagsabihan na kayong mga Diyos ay hindi daw tunay na Diyos yun. Parang niloloko. Ang lumalabas kasi doon, kung ganun ang ibig sabihin ng mga Iglesia ni Cristo, lumalabas, yung Diyos nila, pinaglolokon niya yung mga sinasabihan niyang mga Diyos, hindi pala tunay. Ganun pong lalabas noon, Jason Matematico, na kayo'y mga Diyos, sabi ng Ama, no? Mga kaibigan. Pero yung sinasabi niya, yung pinagsasabihan niyang kayo'y mga Diyos, hindi daw tunay yon. Ba't niya sinabi kayo'y mga Diyos kung hindi pala sila tunay? Parang pinagloloko niya sila, mga kaibigan, ganun ba? Ganun kasi ang ano dun Ganun kasi ang ano dun kung sinasabi mo, ikaw ay Jason Matematico, sabi ko sana, totoo sinabi ko, ikaw ay Jason Matematico, pero ang totoo, hindi ka Jason Matematico, parang ganon. Mga kaibigan, anong logic? Ano kaya, ewan ko kung anong pangunawa yun dyan, mga kaibigan. Tuloy natin. Susunod kong tanong. Sabi mo kanina, pinapatunayan ko talaga, hindi siya yung di ba? Hindi siya yung tunay na Diyos. Sabi mo sa Lanza version. Sa Lanza version, sa 9:5 ng Roma, ano nakalagay? Diyos siya. Sabi mo kanina, Lanza, huwag ka mali kasi, hindi na kita pag-alawin doon. Ngayon, sabi niya dati, siya lang ang Panginoon, di ba? Hindi lang siya ang Panginoon. Hindi, nung mula Ang Diyos, Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, ang ilang pahayag niya, yung Mabait pala itong si kapatid na king Opo, iniiwan niya yung iniwan niya ay natin sa Paul. Who are Israelites of Romans in rituals therein and the promises. And the fathers, from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Tamo, Brother Joseph. Diyan hindi maitatanggi na si Kristo ay Diyos. Sa lamsa yan, paborito nila yung lamsa. Pinalusot ni Brad King Sana hindi pinalusot siya. Sana binasa yan, Brother Joseph. Opo. Tuloy natin, sige.
niya, walang ibang Panginoon kundi ako. Ako lamang ang Diyos. Meron ba tayong mabasa sa Biblia na sinabi ng Diyos na siya lang ang Panginoon? Hindi. Meron ba tayong mabasa? Ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon din. Meron ba tayong mabasa? Tinatanong mo lang, may pahayag ang Diyos na siya lang ang Panginoon. Dati, wala na ng iba. Ang binasa ko kanina, at ako lamang ang Panginoong Diyos at wala na. Sige, kung gumawa pa ang Diyos ng isa pang Diyos, payag ka. Sabi niya dati, ako lang ang Diyos, wala nang iba. Kung gumawa pa siya, payag ka. Bakit ang Diyos ang tanongin mo kung payag siya? Ikaw nga eh. Ikaw nga yun, ang better na pag nasa iyo. Sinabi mo, walang iba, di man sa akin, sinabi ng Diyos, bigla na tinututunan yun eh. Kung gumawa pa siya ng iba pa, payag ka. Wala namang ginawa ang Diyos na ibang Diyos. Wala siyang ibang ginawa. Sige, wala. Kung mabasa ka sa Biblia, may ginawa siyang Diyos. Hindi ang Diyos na gumawa ng Kung mabasa ka pa, Diyos na tunay. kung mabasa ka nga sa Biblia, na gumawa ang Diyos na Diyos na. Na tunay. Wala naman siyang ginawa ng tunay eh. Hindi mayroon. Sige. Sinabi mo, walang iba, di man sa akin. Kung mabasa ka pa, Na tunay. kung mabasa ka nga sa Biblia, na gumawa ang Diyos na Diyos na. Na tunay. Wala naman siyang ginawa ng tunay eh. Hindi mayroon. Sige, magpakita ka ng ginawa ng Diyos na hindi nga tunay. Sige. Magpakita ka ng ginawa ng Diyos hindi tunay. Kaya gumawa ang Diyos na hindi nga tunay. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng kasinungalingan. Hindi naman. Pag hindi kasi tunay, kasinungalingan, ano ba kayo? Ibig sabihin, pagka hindi tunay, ibig sabihin nun, hindi totoo. Kasinungalingan. Nagtatanong pa ba o nagpapahayag? Ano nga ate, kung mabasa mo nga. Kasi po, panibawa, isang plastic na Wala naman ang Diyos. Wala naman ang Diyos. Hindi naman Ano tayo mausap po kayo? Nagkakayos kayo. Teka, makinig ka muna. Guys kayo. Pakiulit yung tanong mo. Tanong ko sa'yo, meron bang ginawa ang Diyos na hindi tunay? Ang ginawa ang Diyos na ibang Diyos, Hindi na tanong ko. Tanong ko. Hindi na tanong ko. walang ginawang Hindi kasi tunay na naman. Diyos, ang Diyos, dapat siya ay Hindi ko tanong ko. I-general na natin lahat ng ginawa ng Diyos. May ginawa ba ang Diyos? Kasama na yung anghel, kasama na yung ibon, kasama na yung tao. May ginawa ba ang Diyos na hindi tunay? Ang Diyos na gumawa ay tunay na Diyos. Oh, wala rin gusto mo. Ang kanyang ginawa, Ang wala ko sa iyo, tunay na yung ginawa. ang kanyang ginawa, tunay Lahat ng Diyos tunay. Sabi niya, di ba? Narinig ka, nakatake ka. Sabi mo, ang ginawa ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Ngayon, kung mabasa ko, gumawa ang Diyos na Diyos. Sabi mo, lahat tunay. Ibig sabihin, pag ginawa ng Diyos, tunay. O sige, kung mabasa ko, tatanggapin mo, mali ka. ako mabasa. Hindi, kung mabasa ko, tinatanong ko, sabi mo kasi, sinabi niya na, lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Oo. Ibig sabihin, anghel, ibon, lahat, tao talaga. Gumawa siya ng tao, Kung mabasa ko naman sa Biblia, gumawa ang Diyos na Diyos, gumawa siya ng Diyos. Na ang premise mo, hindi ikaw mababasa ako, sabi ko kung mabasa ka. tunay na Diyos ba ang ginawa niya? Halimbawa kanina, lahat ng ginawa ng Diyos tunay. Ngayon, eto susunod kong tanong. Ang susunod kong tanong, gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos. Edi, kung proceed dito, tayo sabi mo ginagawa ng Diyos. Na isang Diyos. Ang sabi mo kanina, tunay na Diyos at tunay lahat ng ginawa ng Diyos. Sige, ako po. Yan po, mga kapatid. So ayan po, no, mga kaibigan. Bahala na kayo, mga kapatid, kasi maliwanag naman yung tanong sa ministro ni Manalo yung tanong sa kanya na meron bang ginawa ng Diyos na hindi tunay? Kasi hindi po tayo papayag, mga kaibigan, lahat naman po tayo, hindi tayo papayag na ang Diyos po ay gumawa ng hindi tunay. Kapag ginawa ng Diyos, tunay yan, totoo yan. Totoo. Kung sinabi niya na ikaw ay si Jason Matematiko, ikaw talaga yon, hindi kung sabi niya, kayo'y mga Diyos talaga yon. Para sa Kanya, mga Diyos yon. Kung ayaw mong tanggapin, hindi ayaw mo. Pero sa Diyos, yung sinabi niya na kayo'y mga Diyos, totoo yun. Totoo siya nagsalita at pati yung pinagsabihan, totoo yun. Alangan naman na sinabi niya, kayo'y mga Diyos.
totoo na siya nagsalita pero yung pinagsabihan hindi totoo. Ganun ba ang logic, mga kaibigan? Napaka ano naman yan, no? Kung sinabi niya kayo'y mga Diyos, pati yung pinagsabihan niya totoo sila ay mga Diyos kasi Diyos ang nagsasalita na sila ay Diyos. Kung ayaw mong tanggapin, kasi ang mga tao gusto pang palabasin kasi, mga kaibigan, mas matalino pa sa Diyos at mas mabait sa Diyos. Tulad ng mga Iglesia Katolika, parang mas mabait pa sila sa Diyos bakit, mga kapatid? Sa Biblia, kapag namatay yung tao, wala nang tsansa na maligtas kasi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung paano ka magkaroon ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig. Yung namatay, makakarinig pa ba yun? Kung hindi na makakarinig, magkakaroon pa ba ng pananampalataya kung wala naman po siyang napapakinggan? Na yung pananampalataya manggagaling sa napapakinggan. Itong mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, pwede daw ipanalangin para sila'y maligtas dahil naaawa sila doon sa kanilang kamag-anak na yumao. Parang pinapalabas nila, mas mabait pa sila sa Diyos, mga kaibigan. Mas mabait sila sa Diyos. Kasi ang Diyos, kapag namatay na at wala nang ito ay hindi po sumampalataya, gumawa ng kalapastanganan, wala na, hindi na maliligtas, ayon sa Biblia. Pero sa mga iglesia ni Katolika, mga kaibigan, na pwedeng ipanalangin para maligtas, parang pinapalabas, mas mabait pa sila, mas higher authority pa sila kaysa ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. Nandyan na nga ang Biblia para ating guide sa ating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos no? Tulad ng mga iglesia ni Kristo, ayaw tanggapin na si Kristo ay Diyos. Ang Diyos nga, ginawa niya si Moises Diyos ni Paraon. Tutol ka ba nun? Tapos sabihin mo hindi tunay. Gumawa ba ng Diyos na hindi tunay? Tunay yon, Diyos. Sa paningin ng Diyos, yung kanyang ginawa na si Moises na Diyos ni Paraon, tunay yon. Para sa kanya tunay. Bahala ka kung hindi mo tanggapin na tunay. Mas magaling ka sa Diyos kung ganon, mga kaibigan. At ito lang, mga kababayan, no? Si Kristo, hindi po mapapasinungalingan nang galing talaga sa Diyos. Nang galing sa itaas at mula doon sa piling ng kanyang ama o sa boso, mga kababayan. So yan po, Jason Matematiko, sana po ay magkaroon lang ng konting liwanag lang, konting pagkaunawa lang, maunawaan nyo ang totoo. So hanggang sa susunod po, mga kaibigan,